3 beses siyang tinukso. At ang pagtukso ni Satanas sa kanya ay sa pamamagitan ng kabuhayan, sa pamamagitan ng kapangyarihan, at sa pamamagitan ng kayamanan. 3 mahalaga sa buhay ng tao ang itinukso sa ating Panginoon. At ito ang pinakamatindi sa lahat. Ang tukso ng kabuhayan, ang tukso ng kapangyarihan, at ang tukso ng kayamanan. Kapag dito ay nakaligtas ka, makakaligtas ka, at ikaw ay makakasama ng Panginoon. Pero, Kuya Min, kung titingnan mo rito, ang kanyang pagtukso ay may mga salitang napakaganda. Mararahuyo ka eh. Kung ikaw ang anak ng Diyos, at itinama ito sa 40 days and 40 nights na pagsasakripisyo ng Panginoon. Tayo kung minsan hindi man tayo makapagmerienda, gutom na tayo eh. Nagwawala na. Diba? Kung minsan umiinit na ang ulo natin, hindi lang tayo makapagmerienda. Tukso na yan. Kapag yan ay nagmura ka, paano ka na ni Satanas? Kung ikaw hindi nakapanangalian, uminit ang ulo mo, ay patay ka na naman. Pero kung may salita ng Diyos na tinatanggap ka araw-araw, at itong salita ng Diyos na ito ay sa iyo'y pinamumukhay, walang maaaring manalong tukso sa iyo. At hindi mo mai-entertain ang tukso. Kung ikaw ay laging nasa Diyos, hindi mananalo ang anumang tukso. Kung ang Diyos ay laging nasa sayo, at ang salita ng Diyos ay yung ipinamumuhay sa iyong buhay, ang tuksong ito ay mananatiling tukso dahil wala ng kapangyarihan ng tukso sa taong namumuhay sa Diyos. Yun. So, dito nakita ho natin, basta focus ho tayo sa Diyos. Kung dumarating ho yung mga pagsubok sa buhay ng tao, yung mga tukso na yan, basta nakapokus ka lang sa Diyos, hindi pala ito mananaig sa atin. Dito kasi, katulad dito, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Totoo yan. Pagkatapos dito, Kuya Ben, sinabi rin, layuan mo ko Satanas, ang sasambahin mo lang ngayong Panginoon Diyos. So, doon pumapasok na yung sinasabi niyo, kinakailangan na sa Diyos ka nakapokus. Sino hindi natukso sa pera? Oo, totoo po yan. Sino hindi natukso sa kayamanan, Kuya Ben? Bihirang tao. Yan. Totoo po. Ang hindi matutukso sa kayamanan. In-entertain niya ang tukso ni Satanas. Kaya siya nagkasala. Ayun. Sinong hindi natutukso sa kapangyarihan? Ayun. Kaya marami gusto ngayon nasa kapangyarihan sila eh. Ayaw pa nga bumitaw eh. Ang problema, abusado. Ay sabi, kung ikaw ay ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Kapangyarihan niya. Kapangyarihan. Pangyarihan yun. At ang si Satanas, gumagamit yan. Sumisitas. Natitas pa rin ako. Diba sabi niya? Ipagbibilin ka. Nasusulat, ipagbibilin ka. Ang mga anghel. Sa bato. Ingatan ka eh. Tuso yan eh. Marami din tuso ngayon gumagamit ng salita ng Diyos, Kuya May. Pero yung kapangyarihan talagang laganap sa buong mundo yan. Okay, ay sasabihin, Ayaw pa nga bumitaw sa dahil sa kapangyarihang ibinigay sa akin, yun, ikinakasal kita ngayon. Kapangyarihan yan eh. Pero inaabuso. My power vested in me. Ayan. Ayaw bumitaw sa kapangyarihan. Ayun, marami. Ay, masarap eh. Masarap. Maging sa religious, may kapangyarihan. Ayan,
Oo. Ginagamit yan. Magamit. Ginagamit. Kahit sa mga religyoso, ginagamit yan. Iyang Napapatokso sila. Iyang tukso na yan. Yan ho ang talagang laganap sa mundo at yan ay nasa sa isip ng tao at yan ang nilalason ng masamang espiritu ang ating isip ng tao. Pasubukan tayo ng mga tuksong kaya upang tayo ay makuha ng mundo. Pero tinakita ho ng ating Panginoon dito sa talata na ito ang pagtukso kay Jesus. Dito ay pinakita niya ang kayamanan ay at maging sa kapangyarihan, maging sa pagkain, maging sa mga sakuna, ay hindi mananaig ang demonyo kung tayo ay, sabi nga ni Kuya Bert, ay naroon tayo sa pinamumuhay natin ng salita ng Diyos. Walang mananaig na tukso. Ang tukso ay nandiyan lamang kung ini-entertain. Kung iyong pinapansin. Huwag mong pansinin ng tukso. Huwag mong pansinin. Huwag mong entertainan. Huwag mong entertain. Kapag in-entertain mo, lumapit ka sa tukso, ay kakainin kang buong buo niyan. Eh, ang sarap nun eh.